internet voting para sa mga botante sa ibang bansa. Ipagpapatuloy pa rin ng Commission on Elections kahit nasa 18% lang ang naging voter turnout. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Ipagpapatuloy pa rin ng Commission on Elections ang pagsasagawa ng internet voting para sa mga botante overseas sa mga susunod na halalan. Sa kabila ng mababang voters turnout ngayong midterm elections, nasa 18% o mahigit 220,000 na mga botante lang ang nakaboto gamit ang internet sa 77 posts na itinalaga ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, naniniwala siya na naging malaking tulong ang internet voting lalo na sa mga overseas Filipino workers na wala ng oras pumunta sa mga embahada o konsulada para makaboto. Kahit sa kanilang mga sari-sariling bahay kasi o trabaho ay maaari nilang gawin ang pagboto. Kaugnay niyang pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Opo. Alam niyo, sa totoo lang, napakalaking bagay po niyan na hindi na sila nagbabiyahe, nagtatravel papuntang embahada at konsulada. May mga kadahilanan po ang mga kababayan natin kung bakit hindi sila nakakaboto, lalo sa isang midterm election. So naniniwala po ako, mababa halimbawa po ang overseas voting natin, regardless kung anong mode ang pagboto, whether in person, whether by mail, or whether internet voting, mababa. Pero pagdating po ng presidential election, sobrang laki po. Kaya samantala, sa iba pang balita, sinabi rin ni Garcia na may ilang mga inaasahan sila mula sa automated counting machines ng Mirror Systems na hindi nila nakita sa araw mismo ng halalan, katulad na lamang na maliit na tiyansa ng pag-reject sa mga balota. Anya, ito naman ay normal, pero maraming pagkakataon kasi ang naitala ng komisyon na hindi talaga tinatanggap ng makina mga balota. Kasama na rin ang pag-malfunction ng makina dahil sa mainit na panahon. Matatandaan na noong araw mismo ng halalan, nasa mahigit 200 na automated counting machines ang kinailangan palitan ng komisyon dahil sa matinding init ng panahon. Bagaman ito ay napalitan naman agad ng mga contingency machines, hindi pa rin ito inaasahan dahil dumaan ang mga makina sa temperature checking bago ang araw mismo ng botohan. Sa kabilang banda, bagaman nagkaroon ng mga ganitong aberya, pinasalamatan pa rin ni Garcia ang Mirror Systems dahil ang lahat ng kanilang request pagdating sa pag-customize ng makina ay kanilang sinunod. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. may mga expectations kami na hindi natin nakita ng gano'n. For example, bakit nag-reject yung mga balot ng mga makina ng 1-2 beses. Okay lang yon, talagang kahit naman nung nakaraan 2010 pa, nagre-reject. Pero sana pinaka-ideal yung pagpasok ng balota, dire-diretso na. Question number 2, yung init na kung saan nagkaroon ng temperature check. Yung isang na-appreciate namin, siguro palibhasa, nandito sila sa Asia, kung ano yung ni-request namin na adjustment, etc., sunod lang sila ng sunod sa call. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!